Madalas kong sinasabi na ang dahilan ng pagtaas ng Islamophobia sa kanluran ay pangunahing dulot ng asal ng mga Muslim at hindi mapigilan ng mga Muslim ang kanilang sarili. Dapat nilang ipalaganap ang Islamikong pagpapahalaga at turo. At habang mas pinalalaganap nila ang mga turo ng Islam, mas nagiging mulat ang mga tao tungkol sa mga turo ng Islam. At may sabihin ako sa inyo, hindi kahanga-hanga ang mga turo ng Islam na yon. Kaya may isang video clip na kumakalat sa social media na talagang nagpapakita ng masamang asal ng mga Muslim. Panurin ninyo ito. Isang mga ngaral ng Islam sa UK, hindi lang basta nagnanais, kundi talagang sinasabi niya sa mga babaeng British na dahil sa pananamit nila, kaya sila ay malamang o maaaring o dapat gahasain. Pakinggan ninyo ito. Anong nangyari? Huwag mo akong tingnan. Oh, anong nangyari? Saan siya pupunta? Sinasabi niya na deserve kong marip dahil sa suot kong shorts. Hindi ko alam kung bakit basta na lang iimbentuhin ng mga dalagang ito ang isang bagay kung wala namang nagsabi ng anuman. Yun na yun. At kung paano mo sinabi, ganun din ang nakita ko. Sinasabi ko lang ang sinasabi mo. Nakikipag-usap ka sa kanila. Na yun, kayo ang mga dalagang, hindi ko alam kung, okay, sige, anong nangyayari? Anong nangyayari? Ngayon, ang mga dalaga na ang magsisurf. Ay kumakunan sa kamera. Sige, anong nangyayari? Nag-apusa ang mga dalaga na sinabi ng lalaki na dapat silang marig. Pero aligasyon pa lang ito, wala pang investigasyon. Tinanong ko lang si Ginoo sa opinion niya dito. Ang nangyari sa kanya ay ganito. Mga batang babae ito, mukhang wala pang 18, kaya hindi pa nila alam ang tungkol sa Islam, sa mga Muslim, o sa mga turo ng Islam. Tama ang sinabi nila ayon sa turo ng Islam. May ebidensya ako at ipapakita ko sa iyo lahat. Pasensya na. Anong nangyari? Tingnan mo naman, itatanggi pa niya. Parang inakusahan siya na may Muslim daw na nagsabi na kumain tayo ng bacon. Magtataka ka, kasi hindi ganoon ang mga Muslim. Pero ang ipinaparatang niya sa kanya, sinasabi rin ng bawat Muslim at nasa atin din ang mga aklat nila. Pasensya na. Anong nangyari? Huwag mo akong tingnan. Oh, anong nangyari? Saan siya pupunta? Sinasabi niya na karapat-dapat daw ako marip dahil sa suot kong shorts. Yun ba talaga ang sinabi mo? Bakit mo nasabi yun? Sorry, excuse me. Bakit mo nasabi yun? Narinig ko ba ako may sinabi? Pero malinaw nilang sinabi yon. Narinig ko ba ako may sinabi? Pero palagi ninyong sinasabi yon. Diklong siya, inaakusahan mo ako nito. Hindi kita inakusahan. Masang-ayon ka. Sabi niya, bakit ko sasabihin yon? Usahayan yun. Oo, sang-ayon. Hindi, ganyan ang lipon ng ginagalawan natin. Hindi. Sakin ako sa'yo, babo ka. Lumapit ka sa akin at sabihin, Bakit mo nasabi yan? Kita mo, agad silang naging defensive. Sabihin mo lang, hindi ko sinabi yon. Kasi kahit na siya ay Muslim, ang tahasang pagsisinungaling ay medyo mas mahirap kaysa sa simpleng pag-iwas sa usapan o pagiging defensive sa pamamagitan ng sobrang pagiging agresibo. Kaya ngayon, hindi. Ngayon, mas madali nang sabihin, bakit mo sinasabi yan sa akin? Bakit mo ako inaakusahan ng ganyan? Kaysa sabihin na, hindi ko kailanman sinabi yan dahil hindi ko pinaniniwalaan yan. Mas mahirap gawin yon. Ngayon siya naman ang lumalapit sa akin. Hindi. sangayon ka ba sa sinasabi mo? Walang anuman. Hindi ka isang hukom. Ay deport! Kaya wala ka pang, hindi mo pa nga naabot ang edad na kaya mo nang malaman kung ano ang tama at mali. Hindi, nangako ako sa'yo. Nangako ako, alam ko to. Hello? 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 Kung lalapit ka sa akin at sasabihin mo, sinabi nila, ito raw ang sabi nila, totoo ba yun? Sasagutin kita, sinabi nila, bakit naman sasabihin yun? Yan ang paratang, gusto kong malaman ang isip mo. Would have answered you. Guys say, why would I say that? That's an accusation. wanna know your purpose. Hindi. Hindi mo naman talaga gusto malaman, hindi pare, akusahan mo na ako ngayon, o wala tayong dapat pag-usapan, may kwento ako. Kaya anong gagawin niyo tungkol dito? Wala, hindi. Hindi. Bakit ba ang taong ito? Nandiyan pa rin kung wala naman siya rito para manggulo sa room na ito. Hindi nga ako nakikipag-usap sa'yo. Kalma lang, tol. Hindi naman ako nakikipag-usap sa'yo. Kaya kalma lang, baby. Sino bang mga to? Sa tingin ko, mga security lang sila. Kaya malino na wala silang otoridad o anuman. Kung pulis yan, wala rin silang gagawin. Biglaan nilang ipapaalala ang tungkol sa kalayaan sa pananalita. Malaya silang magsalita. Sige, hindi naman ito bago sa mga turo ng Islam. Sigurado akong nakita mo na ang meme na yon. Hijab. Natakpang candy. Ang hindi natakpang candy ay dinadapuan ng mga pulgas. Ibig sabihin, mga lalaking Muslim. Tulad ng meme na alam mo na. Ingan mo, may gumawa na naman ito dito. Ano natutunan mo sa larawang ito? Ginawa pa niya itong gummy bear, umabot ng 7 milyong views. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang ugaling ito ay direkta mula sa Quran? Tingnan mo itong talata sa Quran. Kabanata 33, talata 50. O propeta, utusan mong ibalot ng iyong mga asawa, anak na babae, at babaeng mananampalataya ang bahagi ng kanilang panlabas na kasuotan. Mas malamang na makilala sila at hindi sila hinaharas.
Kaya magsuot ng hijab o jilbab, may kalituhan sa salitang ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang jilbab ay tumutukoy sa kanilang panlabas na kasuotan. Kaya si Muhammad, para magtunog na mas patula, ay hindi gumamit ng malinaw na wika. Kaya marami hindi pagkakaunawaan at iba't ibang interpretasyon sa mga eskular na Muslim. Ayon kay Edward Wood, siya ang pinakahalatang huwad na propeta. Kaya dito sinasabi niya na gawin ito, magsuot ng jilbab, burka, hijab o kung ano paman, para makilala ng mga Muslim sila at hindi sila hinaharas. Ngayon, ang sinasabi lang talaga ng taong ito, alam mo na, malinaw na hindi niya lubos na nauunawaan ang talatang ito sa Quran. Dahil malinaw naman sa Islam na ipinagbabawal sa mga hindi Muslim na babae na magdamit gaya ng mga Muslim na babae, tulad ng burka o niqab. Kaya kapag nakikita mo ang mga puting babae na hindi Muslim, pero nagsusuot ng jilbab, hijab, niqab, burka at adbetapos, para ipakita ang pakikiisa. Iyan ay labag sa turo ng Islam. Si Umar, ang pangalawang kalipa ng Islam at ikalawang pinakamalapit na kaibigan ni Muhammad, kasunod ni Abu Bakr. Pinapapalo pa nga niya ang mga hindi Muslim na babae kapag nagsusuot sila ng damit na parang Muslim, tulad ng hijab, niqab, jilbab at iba pa. Tingnan mo ito. Ito ang orihinal na salaysay sa Arabic na hindi pa nila isinalin sa Ingles. Pero meron ako. Al-Albani. Itinuturing siya bilang isa sa pinaka. Marahil siya ang pinakarespetadong eskular ng Islam sa makabagong panahon. Namatay siya noong 1902 o doon sa mga ganoong taon. Ayon sa kanya, pinapalo ni Umar ibn Khattab ang mga alipin. Bakit niya ito ginagawa? May isang aliping babae mula sa Muhajirin o Ansar na lumapit kay Umar na nakasuot ng jilbab, kumpletong hijab. Hindi sinabi ni Umar, "Ang ganda ng pagsuot mo bilang babaeng Muslim." Hindi, dahil ang mga hindi Muslim na babae ay hindi dapat magdamit tulad ng mga babaeng Muslim, kaya maaari silang abusuhin. May isa pa akong ebidensya para sa'yo. Sigurado magugulat ka rito. Pinalaya ka na ba? Hindi pa, sagot niya. Alisin mo yan sa ulo mo. Ang jilbab ay para sa mga pinalayang babae, kaya nag-alinlangan siya. Nilapitan siya nito at hinampas sa ulo, gamit ang latigo, hanggang itinapon niya ito. Sinabi ni Albani na ito ay sahih na hadis. Alam mo ba kung bakit gusto niya na ang mga hindi Muslim na babae o alipin ay hindi maayos magtalukbong? Mas masama pa ang totoong dahilan. Tingnan mo. Ito ay Tabkat Ibn Saad. Kaya ito ay isang autentikong aklat. Ito ay Urdu, hindi Arabic. Wala akong Arabic na bersyon, pero pwedeng i-verify ng kahit sino. Gumagamit ako ng Google Translate. Marunong ako ng Urdu, kaya nababasa ko ito. Pero hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang salin sa Ingles niyan. Salin sa Ingles ng Google para mabasa ninyong lahat. Kaya ito ay Tabkat Ibn Saad, bahagi 2. Isinalaysay mula kay Abu Huraira sa autoridad ni Ma'ad Umar bin al-Khattab, yung parehong baliw. Siya ang nasa likod ng buong konsepto ng hijab, jilbab, burka, niqab. Sa totoo lang, si Muhammad ayaw niya talagang gawin yon. Ayaw ni Muhammad na ipatupad ang hijab, jilbab, niqab, burka. Ayaw niya talagang gawin yon. Paulit-ulit na kinulit ni Umar, si Muhammad na hilingin sa Allah, na ihayag ang talata tungkol sa hijab at ginawa ito ni Muhammad. Pinakita rito na si Muhammad lang ang nagdedesisyon, hindi ang Allah. Si Muhammad lang ang gumagawa ng mga talatang ito para mapasaya ang lahat. Kami ang pinakamagaling sa kada at sa autoridad ni Saad. Isang araw, dumalaw si Umar ibn Khattab sa kanyang mga kasama. Pakinggan ninyo ito. Si Umar ang parehong taong binugbog ang isang babaeng alipin dahil sa pagsuot ng hijab at humingi ng fatwa, sabay-sabing, "May ginawa akong kakaiba ngayon." Patay na si Muhammad kaya hindi na siya makalapit kanino man. Kaya lumapit siya sa ibang kasamahan ni Muhammad at may dumaan na isang kungkubina. Kaya isang kungkubina ang dumaan, hindi kanya kundi alipin ang iba. Nagustuhan niya ang babae. Nakita niyang kaakit-akit ito, kaya ginahasa niya ito. Kahit siya ay nag-aayuno, dinumog siya ng buong grupo. Kaya, sa madaling salita, sinasabi niya na hindi siya humihingi ng fatwa, na ginahasa niya ang isang kongkubina. Kaya, alam mo, bigyan mo ako ng fatwa, bigyan mo ako ng reliyosong kautusan na wala akong ginawang masama. Hindi niya inaalala ang panggagahaso sa kanya, kundi ang mangyari ito habang siya ay nag-aayuno dahil hindi pinahihintulutan ang pakikipagtalik habang nag-aayuno. Iyon ang problema niya. Alam mo, tingnan mo ang mga prioridad. Si Ali, manugang at pinsan ni Muhammad, at isa sa pinakabatang nagbalik loob sa Islam, ay hindi pinayagang mag-asawa ng pangalawa habang buhay si Muhammad. Nang pumanaw si Muhammad, sunod-sunod na siyang nag-asawa.
Pagkukunwari, tumahimik si Ali. Tinanong siya, Ali, Ibn Talib, anong masasabi mo? Sagot ni Ali, sige, binasag mong pag-aayuno ni Allah, kaya wala na itong bisa. Pwede ka nang magsimulang muli. Mag-ayuno ka na lang ulit pagkatapos ng buwan ng Ramadan bilang kabayaran, bilang kompensasyon. Hindi dapat magtakip ang mga babaeng hindi Muslim. Dahil ang utos ay para sa mga babaeng Muslim upang hindi sila mulisitin at upang makilala, ayon sa Quran. At kung isa kang babaeng hindi Muslim, hindi ka dapat magtakip. May isa pang nakakababahalang salaysay, isang nakakabahalang kwento. Pero mula ito sa sangguniang Shia. At alam naman nating galit ang mga Shia kay Omar. Pero ikukwento ko pa rin sa inyo. Maraming Muslim ang nagsasabing hindi ito autentiko. Kaya ang anak ni Omar, si Ibn Omar, mas manyakis pa raw kaysa sa kanyang ama. Sa totoo lang, hindi. Pareho lang silang manyakis. Ayon kay Nafi mula kay Ibn Omar, kapag bumibili siya ng babaeng alipin sa palengke, inilalantad niyang binti at nilalagay ang kamay sa pagitan ng dibdib at balakang ng mga ito. Ginagawa niya ito mula sa likod ng damit, gaya ng ginagawa sa palengke ng mga alipin. Maraming Muslim ang nagsasabing walang ganitong palengke at maayos lang nilang sinusuri ang mga tao. Hinahawakan nila at hinahaplos ang kanilang dibdib at masisilang bahagi. Isipin mong babae ka lang. Ito ang relihiyon ng Islam. Sinasabi ng mga baliw na ito na napakamoral daw ang relihiyong ito. Kaya naniniwala ako sa mga babaeng yon. Siguradong sinabi yon ng lalaking yon dahil karaniwan itong paniniwala sa mga Muslim. Tingnan mo, may leader na Muslim sa Australia na inihalin tulad ang mga babaeng hindi nakatakip sa karne na nakabilad. Nangyari ito noong 2006 kung kailan mas mababa pa sa 1% ng populasyon ng Australia ang mga Muslim. At naalala ko, naging malaking balita ito na siya ay, sa totoo lang, bumalik talaga siya sa Ehipto. Nagkomento si Sheikh Taj al-Din al-Hilali sa isang relihiyosong talumpati tungkol sa pakikiyapid sa harap ng 500 mananampalataya sa Sydney noon nakaraang buwan. Ngunit napansin lamang ito ng mas nakararaming publiko nang mailatala ito sa pahayagang Australian ngayon. Sabi niya, kung maglalabas ka ng karne na walang takib at ilalagay mo ito sa labas ng walang takib at may mga pusang lalapit para kainin ito, kaninong kasalanan yon? Yon ang lohika niya. Ito ang tinutukoy nilang panggagahasa at ang luhika nito. Isang Britanikang babae ang nagbunyag sa asal ng mga Muslim. Sa tingin ko, problema talaga ang mga lalaking migrante mula sa third world dito sa UK. Subukan mo maging babae na nagtatrabaho sa konstruksyon. Dahil sinasabi ko sa iyo ngayon, tinatrato ka nila ng sobrang bastos. Kung kukuha ka ng mga tao mula sa mga bansang hindi nirerespeto ang mga babae, hindi pinapayagang magsalita ang mga babae, hindi pinapayagang gawin ng mga babae ang mga trabahong ito. Pagdating nila sa UK, hindi agad magbabago ugali nila sa mga babae. Halimbawa, sa 4 na nagtatrabaho sa GI, 3 dayuhan, 1 Briton. Yung Briton lang ang tumingin sa papel at tinawag ako sa pangalan ko. Yung iba, tinawag lang akong hoy, babae, at nag-click para makuha ang atensyon ko. Kapag may tatrabaho na ako kasama sila, hindi nila pinapakinggan kahit anong sabihin ko. Para na rin ako nakikipag-usap sa pader. Hindi naman problema ang mga babae mula ibang bansa o mga lalaki mula Alemanya o Timog Aprika. Yung mga lalaki lang mula sa third world na bansa ang issue. Sa totoo lang, nabubuwisit na ako. Gusto ko lang naman pumunta dito, gawin ang trabaho ko, at respetuhin ng mga tao sa paligid ko, pero hindi ko yan nararanasan at hindi ko rin sila pwedeng pagsabihan. Walang feministang papayag sa ganun. Kapag nagsalita ako, tinatawag agad akong racist. Sa UK government, ganito ang dinaranas ko bilang babaeng nagtatrabaho sa construction. Ibig kong sabihin, yan na ang pinakamaliit sa mga dapat mong alalahanin. Matagal ko na itong sinusubaybayan. Tingnan mo ang mga migrante mula sa mga bansang Muslim sa ikatlong daigdig na dumagsa sa Europa. Oo, naliligo ako ngayon. Bakit? Hindi, bilisan mo. Hindi ko pa rin maintindihan. Tingnan mo, hindi naman siya nakabihis ng mahalay. Oo, hindi ko naman negosyo yan. Yan ang narinig ko. Oo. Tingnan mo to. Ako yan. Oo, ayos lang ako. Ikaw? At ikaw, ako, single, mabait, at snap. Gusto mo ba ng snap ko? Oo, nakakaintindi ka ba ng kaunting Frances? Oo. Isang taon na Muslim at Muslim. Wala ni minsan naging ganito ang ugali. mabait, binata. Ikaw, napakaganda. Okay. Ayoko maging masama, pero hindi talaga ako interesado. Hindi. Snap. Ako, tatawagan kita sa gabi ng 11:00. Bakit naman? At umuwi ako sa bahay ko, nanonood ng TV. Bakit siya maingay? Hindi, pasensya na. Hindi, what you sup?
Pakiusap, snap, mabait, mahinahon. Hindi, mukha kang napakabait. Wala naman ako masasabing iba ha. Pero hindi ako available. Oh, hindi masyado, hindi. Muslim. Sinasabi niya, Muslim ako, na para bang may ibig sabihin yon. Ano itong pag-aas na may karapatan siya? Paulit-ulit niyang sinasabing Muslim siya. Muslim ka ba? Diyos ko, buong buhay ko naghintay ako ng lalaking Muslim. Halika at armasan mo ako. Ano? Kahit ako, hindi ko maintindihan ng ugaling to. Sinibisyong sabay. Bunod sa gabi. Ako sa bahay, nanonood ng telebisyon, ayos lang. Noir, blanche. Hindi, pero magiging ayos lang to. Non, mais ça va aller. Hindi naman talaga ako masyadong interesado. Pakiusap o ginanto. Hindi talaga. Hindi malilimutan, magandang araw. Hindi, snap. Pakiusap! Ano ang pangalan mo? Ako, single, mabait. Mabait. Sige, hindi. Pero ayos lang, hindi ako nasasado. Pasensya na. Oo, sige. Salamat ang marami. Paalam. Non. Okay, merci, bonjour. Au revoir. Swerte siya. Ilan sa mga babaeng ito ang hinaras? Halos araw-araw natin naririnig ang ganitong mga kwento. Sobrang dami talagang video na ganito. Tignan mo. 58 anyos si Ahmed Ali, Uber driver, na inakusahan ng mabigat na krimen. Hinihiling nilang makita ng korte ang probable cause para sa second-degree rape at first-degree kidnapping. Umasa ang biktima sa serbisyo ni Ali bilang rideshare driver para makauwi ng ligtas. Ayon sa mga dokumento, ginamit ni Ali ang Uber app para magkunwaring ibinaba na niya ang biktima, ngunit dinala ito sa liblib na lugar sa labas ng Olympia at kinahasa. Natakot siya na kung palalayain si Ali o sinabi niyang matatakot siya kung palalayain si Ali. Batay sa dokumento ng probable cause, nag-alala ang pamilya ng biktima nang hindi siya umuwi. Gamit ang telepono, tinunton ng ama sa telepono ang lokasyon ng kanyang anak hanggang sa pinangyarihan ng pag-atake at nadatnan ang biktima na hubad sa likod ng kotse ni Ali habang si Ali ay nagmamadaling bumalik sa harap at hinihila pataas ang kanyang pantalon. Malaki ang pangalip na muling gumawa ng marahas na krimen na akusado batay sa alikasan ng paratang. Batay sa dokumento, binugbog si Ali ng pamilya ng biktima at hindi bababa sa 2 putok ng baril ang pinaputok. Ayon sa investigador, tinangkang tumakas ni Ali kahit kailangan niya ng tulong medikal. Sa korte, May binda pa rin sa mga kamay ni Ali. Malapit sa insidente, nakausap ko ang isang ama na nagsabing nakakatakot marinig ang nangyari sa anak na babae ng iba noong weekend ng araw ng mga ama. Para sa akin, ito ay hustisya at dapat nangyari mula simula. Tama ba? Talagang nakakadire pero natutuwa ako na nandoon ang ama. Ang sospek ay isa ring ama ng 5 anak. Punong-puno ng pamilya at mga kapitbahay ang korte. Ilalahat sila ay narito para magbigay ng character reference at tinitingnan ko sila. Suporta kay Ali. Ayon sa investigador, anak ni Ali ang nag-report sa pulis na nawawala ang ama sa araw na inakusahan siyang nanggahasa ng anak ng iba. Niloloko ang mga puti. Kayo ang nagtayo ng lipunang mataas ang tiwala, pero mali na isipin ninyong pareho kayo ng pinapahalaga ng mga galing sa ibang barbarikong kultura. Hindi nila pinapahalagahan ang mga pinapahalagahan ninyo. Sa puntong ito, gaya ng sabi ko, hindi ko na talaga sila masisisi. Hindi mo masisisi ang mga puti sa hindi pagtitiwala sa kahit sino. Hindi mo rin sila masisisi. Nakakahiya. Gawa ito ng mga gobyerno natin. Si Amerika, iba talaga. Pero itong video na sinimulan natin, dapat ipa-deport ang payasong ito kasama ang buong pamilya niya. Maharing kwento lang o mabagsik pakinggan, pero ganyan dapat ang ugali natin. Gaya ng sinabi ko, lahat ng binanggit ko sa video na ito ay patunay na ito ay karaniwang paniniwala ng mga taong ito. Alam mo, kapag sinabi nila sa'yo na hindi lahat ng Muslim, karamihan ng Muslim ay hindi terorista, okay? Aminin ko yan kasi may instinct din silang mabuhay. Ayaw rin nilang isugal ang buhay nila. Karamihan ng Muslim ay ganito rin ang pananaw. Kung papapasukin mo ang mga taong may ganitong pananaw, anong lipunan ang mabubuo? Kahit ano pa, hindi ito magiging kanluraning lipunan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi nating hindi tugma ang Islam sa sibilisasyong kanluranin. Kung nais mong iligtas ang kanluran, alisin ang Islam. Gawing hindi uso at hindi maisasagawa ang Islam sa tunay nitong anyo. Ipagbawal ang halal na karne. Gawin ang mga ito dahil maraming problemang masusolusyonan. Ngayon, ang lipunan natin ay nagpapakumbaba at nagpapasakop sa mga barbaro. Sa sandaling baliktarin natin ang direksyon, sa sandaling baguhin natin ang takbo, na parang, sige,
hindi na namin kayo pagbibigyan. Hindi natin pwedeng alisin ang pagkamamamayan dahil sa relihiyon. Pero pwede nating ipagbawal ang mga ito, gaya ng halal na karne. Ipagbawal sa kanilang pagdarasal sa kalsada at ang patuloy na pagtatayo ng mga bagong mosque. Ang mga maliliit na pagbabago lang na ito ay makakapagpahina ng loob sa maraming tao na pumunta dito at pagkatapos ay maraming tao ang magsisimulang umalis. Ngayon, malinaw naman na hindi lahat ay aalis. Pero kung magsisimula ng bumaba ang bilang nila, mabuti na yon sa kabuuan. Doon mo masasabi na, sige, nagsimula na ang proseso ng paggaling. Kung hindi, tuloy ang pang-aabuso sa mga babae ninyo at pandilin lang ng mga politiko sa inyo.